Okay? Huwag kayong maingay ha, gagawa ko ng video. Oh, team, ito yung video natin. Papakita ko sa inyo kung paano mag-advertise. Okay? Ewan ko na lang kung hindi nyo pa masundan. Start tayo. So, punta tayo sa... So, before anything else, ang ginagamit ko nga pala is sa computer. Same approach din naman to kung cellphone ang ginagamit nyo. Medyo mas madali lang i-set up pagka dito sa PC. So, start tayo sa... Punta tayo sa Facebook. Siyempre, ako dito sa... Nandito ako sa computer, kaya dito ako mag-open. Yan. Ito yung ano natin. Ito yung account ko na ginagamit ko. Mami, nakakonect ka na naman dito sa akin. Ayusin mo kayo ano niya, son? Alright, let's go. Again, nandito tayo sa aking account. Ito yung gumaganang account ko. Ito yung ginagamit ko. So, meron akong tatlong naka-connect, naka-link na account dito. So, gagamitin natin si account ni Joanne. Yan. Clinic ko lang siya. Then, mas maganda kung isi-switch mo siya. Switch mo siya rito. Switch now. Okay? So, makikita ninyo, nasa bandang kaliwa, ito, andyan yung advertise. I-click nyo yung advertise. Tapos, lalabas dyan yung pagpipilian ninyo, yung type ng advertisement. Andyan yung get started with automated ads. Hindi ko ginagamit yan. Itong dalawa ang madalas na ginagamit. Popular na ginagamit ng iba para sa mga beginner is boost Facebook content. So, makaluma yan. Hindi yan yung magandang setup. So, dito tayo sa create new ad from the word advertise. Create new ad. Okay? So, hopefully gumagana yung recording ko. Yan. Now, ito yung clinic ko kanina, create new ad. So, nandyan po yung, ano bang, ito yung question niya. Ano ba yung resulta na gusto mong mangyari? So, i-click ko tong automatic na to. I-change ko siya. Ayaw ko kasing naka-automatic mode siya. Gusto ko, get more messages. Gusto ko maraming mag-message sa akin. Nandyan yung get more leads, get more page likes, get more calls. So, hindi applicable sa atin yan. Mostly, ang ginagamit natin is get more message. Save mo lang. Okay? So, naayos na natin yan. Umpisa natin mula sa taas. Nag-start sa taas hanggang doon tayo sa baba mamaya. So, yung ginawa ko kanina, check nyo na lang ulit dyan. Next, add creative. Ano yung gusto kong gamitin na material? Yan yung tinatanong niya. Meron kasi dyan yung pwede mong gamitin yung pinost mo, or pwede kang maglagay dito ng add media. Ito yung ginawa mong video o picture na gusto mong ipakita na gamitin doon sa advertisement. So, para sa inyo, pwede natin gawin muna ito para mabilis. Use post. Ibig sabihin, ang gagamitin kong i-advertise ko is yung na-post ko na dati. So, dyan lalabas yung mga, yung mga na-post ko na dati sa page. Yan, nandyan lahat. So, ito yung video na na-post ko dati. So, ito ang gusto kong gamitin. No? So, marami yan eh. Hanggang sa baba. So, ito yung na-post ko dati. Gusto kong gamitin. Nandyan yung video. At ito yung caption na nailagay dati dun sa post. So, maiki-carry na yan. Yan yung gagamitin ko. Yan. So, nandyan na. So, yan. Yung video na yan at saka yung caption na yan. Yan ang lalabas doon sa yan o. Great One International Yan. Placement Agency, Inc. is urging. Yan. So, ganyan. Yan yung video na lalabas doon sa cellphone ng sa lalabas ng newsfeed kapag ka nag-advertise tayo. Ito yung video. Okay? Now, ito naman yung caption. Yan yung dati ko nang naipost. So, yan. Nandyan lahat ng details na nilagay ko dati na pinindot ko yung use post, nilagay ko yung video,
carry na dyan, lalabas na dyan, automatic yung caption. So, bababa tayo, nagawa na natin kanina. Yung itong get more message. Tapos, yung gagamitin ng material, ang ginamit ko ng material is nag-use post lang ako. Ginamit ko yung dati kong post. Next. Sa baba naman tayo. Ito yung thumbnail. Ito, wag mo nang galawin to kung ang ginamit mo naman na is use post. Ito, hindi mo na kailangang galawin, no? So, ang ginawa ko, use post ang ginamit. Ngayon, naghihingi siya ng thumbnail na gagamitin mo. Kumbaga, yung picture na nakikita nila kapag nag-start yung video. Ito, maganda kung may nakasulat ng ganyan. Okay? So, yan lang siya. Okay? Next, headline. Hihingi siya ng headline. Normally, na nilalagay ko dyan, halimbawa, meron ang term na gagamitin ko is inquire now. Yan. Or pwede namang job opportunity abroad. Sorry. Yan. Or pwede mong ilagay message now. Yan, pwede. Pwede ganyan. Nilalagay ko mostly pag ako ay attend interview in Santiago. Hindi kasya. Interview in Santiago City. Santiago. Yan, pwede na yan. Mamaya makikita nyo kung para saan yung purpose yan. Okay? Itong next tayo sa add creative. Ito naman yung pwede mong i-toggle, pwede mong i-on, pwede mong i-off. Pero mostly maganda rito laging naka-on. Kasi si Facebook ang bahalang gumawa ng creative ads nung setup ng video mo. So ipapakita niya in different setup. Mamaya makikita natin. Okay? Yan yung mga importante. Ito ang mga importante. Next, message template. Ano yung message template na gagamitin natin? Ito yung pag nakita nila, pag clinic nila yung advertisement mo, ito yung lalabas na message. Ngayon, ang nilalagay ko dyan, katulad nito, i-edit ko siya. Pwede mo siyang i-edit eh. Kasi nakalagay dyan, mostly, meron yung nakalagay na tell me more about your business, what is your address, andyan yun eh. Sa question na yan, question 1, 2, 3. Kaya ako nire-remove ko yung questions na yan kasi hindi maganda. Gusto ko lang na ito yung lalabas na message sa kanila. Sa pag-clinic nila yung advertisement ko, lalabas yung pag-clinic nila, lalabas, "Hi ma'am, applicant inquiry. You click our advertisement. We are hiring female domestic helpers bound to Jordan, Oman, Saudi, and Hong Kong. We have interview in," 'di ba nga, Santiago yung ginamit kong kanina, message. Kung napansin nyo yung sinulat ko kanina, balikan natin. Ito yon, headline palang tawag doon. Yan. Ngayon, kung ginagawa natin kanina, inedit ko siya, nilalagay ko lang dito, ulitin natin, "Hi ma'am, naklik mo yung advertisement namin, we are hiring female domestic helper bound to Hong Kong, Malaysia, blah blah blah. Now, we have interview and orientation in Peso, Santiago City, 4 lanes. Are you interested to apply?" Yan lang ito yung lalabas sa parang message. Ito yung message na ibabato ng Facebook pag clinic yung advertisement mo. Ayan. Save mo lang yan. Remember ha, pwede nyo bago-baguhin to. Hindi maganda lang yung nakasulat na tanggalin nyo yung nakalagay na tell me more. Di ba? Hindi siya related. Tell me something about your business. Mga ganun kasi nakikita mong mostly na nag-advertise, which is very hindi professional yung dating. Hindi maganda. Next. Ito,
ang nakakonect na ginagamit natin is Messenger. No, kasi mostly ang mga DH nagme-Messenger. Hindi naman sila nag-Instagram. Pwede mo i-connect yung WhatsApp mo pero leave mo na lang 'to. Ang gamitin mo na lang is yung Messenger. Okay? Special category. Ito, napaka-importante nito, no? Kailangan naka-on. Kasi yan, ibig sabihin yan, yung advertisement natin is dinideclare ko na tungkol ito sa employment. Okay? Check mo lang yan. Naka-click, dapat nakalagay dyan, category is employment. Kasi, pag hindi mo dineclare na yung advertisement mo is for employment, ang mangyayari niyan, marami mag-i-inquire during the advertisement. Kaya lang, pagka napansin niya na ang daming nag-i-inquire tapos hindi mo siya dineclare na employment, maraming nagtatanong na nag-i-inquire, mapansin niya na with regards ito sa employment, magiging resulta is human exploitation. Ang mangyari, ma-down yung Facebook mo, masisira yung Facebook mo, marirestrict. Isa yan sa dahilan. Kaya nare-restrict ang Facebook. I-on mo lang to. Yan, on mo lang yan. Switch, tapos ilagay mong employment. Maingay sila, nagre-record ako. Next, sa baba tayo. Audience, ito, importante to. Napaka-importante nito. Ito yung kung kanino mo ibibigay yung Facebook mo. Ay, yung ano mo, yung advertisement mo. Kung kanino mo ipapakita. Yan, i-edit mo lang kasi nakalagay lang dyan yung age 18 to 65. So, hindi naman yan yung target natin. Oops. Hindi naman yan yung target natin na edad. So, i-edit mo siya. Yung audience mo, i-edit mo. Yan, lalabas yan. Ilagay mo puro babae kasi puro babae ang domestic helper na hiring natin. Tapos, yung age niya, 24. Kung anong gusto mo, pwedeng 24 hanggang 42 or 24 hanggang 44. Mga ganyan. So, in our case, Joanne, 24 hanggang 42. Okay? So, laging ganyan. Ang audience ko, dapat babae. Mga babae, edad 24 years old hanggang 42. Okay. Ito na, medyo challenging. Napindot ko yun, may nangyari. Napindot ko tong location. Saan ko ba ibabato yung advertisement? Ito na importante. Type mo. Halimbawa, Santiago. Santiago yung area ng advertisement. Santiago. Okay? Santiago. Click mo yan. I-click mo yung Santiago, Cagayan Valley, Philippines. Nakita mo yan? May bilog. May bilog. Ito yung circumference, yung bilog na yan. Diyan, lalabas yung advertisement mo. Yan yung tatargetin ni Meta, ni Facebook. Yung mga nasa loob ng bilog na yan, lahat ng may Facebook, yan ang bibigyan niya ipapakita niya yung advertisement mo, yung video mo, tsaka yung caption mo kanina na sinet up natin. Diyan. Okay? Yan, pwede mong palitin yan. Kung sa computer, i-control mo lang tapos scroll mo lang ganyan, no? So, makikita mo yung mapa ng Pilipinas. Ayan. Halimbawa, ang target mo, Tabok ka lang, nilagay mo, type mo rito, Tabok. Ito, SRA mo, Santiago. Di Santiago lang din. Yan. Ang target ko, pag Santiago kasi mostly ginagawa nila 20 miles. Yan, tatamaan lahat. Pero kung bitin ka pa, gusto mo pang mas marami yung area na makuha mo, 30 miles. Yan, o. Kita mo yun. Matatamaan pa hanggang Bangbang. Kung gusto mo hanggang matamaan pa hanggang Bangbang, set up mo hanggang 40 miles. Pwedeng ganyan. O pwede mong palakihin, pwede mong paliitin. Yan. Yung iba naman na ginagawa nila, kiklik mo tong drop pin, tsaka nila binabato dito, the drop dyan. Kaya lang, ang nangyayari dyan, naliligaw yung Facebook. Minsan napupunta ron sa malayo, napupunta sa Palawan, mga ganun, napupunta sa Mindanao. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko ginagamit tong drop pin na to. Dati ginagamit ko, pero natuto ako, hindi ko na masyadong ginagamit. Now, balikan natin. I-delete ko lang yung nilagay kong Tabok.
Pero pwede mong multiple advertisement ang ilagay mo. Multiple na bilog. Ito importante. Sa PC, isa lang. Isang bilog lang. Pag sa computer, ang maganda rito, unlimited. Pwede kang mag-type ulit ng area na gusto mo. Halimbawa, gusto ko isama yung Baguio. O, Baguio City Cordillera, sabi niya. Ayun, lumabas na. Ayan o. Pwede mong pagsabay-sabayin. Kaya lang yan, masyadong malayo yan. Pinaghihiwalay ko yung Santiago sa Baguio. Although, halimbawa lang meron akong malapit na area. Santiago, tsaka Tabuk. Tatype ko lang dito. Tabuk. Yan. Ayun no. So, pwede mong palakin, pwede mong paliitin. Yan. Pwedeng sabay, pwedeng isahan. Kung gusto mo, isahan lang yung setup mo, pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Tapos, gusto mo padagdagan, Tugigaraw, type mo lang dito. Okay? Nai-adjust naman yan. Tapos, kung nasa computer ka, i-click mo lang yan, yung mga yan, pwedeng lumipat-lipat. So, understandable naman na yan. Ano po? Okay? Yan yung audience. Galing tayo kanina dito sa editing ng audience. Nilagay ko women, puro babae, age 24 to 42. O pwede mo pang i-maximum ng ano yan, 44, 45. Pero sa case ni Joanne, hanggang 42. Ita-type mo lang yung area dito, tapos type mo yung yan, lalabas yung bilog. Tsaka mo i-edit nitong layo niya, distance, kumbaga. Detailed targeting, saka ko na ituturo sa inyo to, wag nyo na munang gagalawin. Yan lang. Yun lang, importante. Itong tatlo lang. Yan, at saka yung location. Lagi kayong magbe-base ito sa interview schedule ninyo. Kasi minsan, ginagawa ng iba, Santiago, tapos sinasama yung Tugigaraw. Ang gusto nila mangyari, yung Tugigaraw pupunta sa Santiago. So, medyo malayo, tinatamad na yung aplikante pumunta sa SRA. So, watch out for that. I-check nyo din. Observe nyo maigi. Pero sa case ko, hinihiwalay ko yung Tugigaraw. Pwede mo pang gawin, pagsamahin yung Tugigaraw tsaka Tabuk. Yan. So, alalahanin nyo, pag PC ang ginamit mo pang edit, pwedeng multiple na bilog, na drop. Okay? Pero wag nyo masyadong ginagamit tong drop kasi nakakaligaw ng aplikante. Type nyo dito. Yan. Tapos, isave mo lang. Ayun, kontento na ako dyan. Okay na sa akin yan. Okay na yan, okay na yan, okay na ako sa audience ko. Save mo. Save audience. Ayan na yung audience ko. Okay? Next na, sa baba. Tapos na tayo dun sa kanina. Dito na tayo sa baba. Yung duration naman ngayon. Kung gaano katagal yung advertisement. Sa akin kasi rule of thumb, minsan ang ginagawa ko, excuse me, tumatawag si ano? Banan? Sagutin mo na nga. Ayun. Ngayon, duration, pwede mong gawing run this advertisement continuously. Ginagawa ko to pag sa Manila, continuous ads. Pero kapag sa atin SRA, halimbawa Santiago, ang rule of thumb ko 1 week. Dapat 1 week nakapag-ere na ako ng ads. So ang gagawin ko, halimbawa ang advertisement ko is sa July 2 o July 3 kamo na. So meron akong enough na 7 days 1 week. Yan. So pwede mong bawasan yan, pwede mong dagdagan, edit mo lang. So rule of thumb, pag may SRA ka, at least 7 days hanggang 10 days. 7 days is okay kasi alam nyo, minsan nagda-down yung ano yung nada-down itong advertisement. Pwede kang gumawa ulit kapag nasira yung ginawa mo, palpak, pwede kang gumawa ulit. Kaya yung importante, yung days, kailangan may enough time ka. Hindi pa pwedeng 2 days lang, 3 days lang. Hindi ka makukuha ng aplikante nun. Okay? So, at least 7 days. Ako minsan, maximum of 10 days. Preparation for the advertisement, 7 days. Ito importante. Yung budget ko, per day ito. Pwede mong gawin, pwedeng 100 per day. So, in a week is 700. Pwede namang kalakihan mo, 150. Ito, pwedeng i-edit dito. Halimbawa, sabihin mo 150.
every day. Yan. Sa isang linggo is 1,050. Okay? So, pwedeng 120, 130, 150. Yung iba, pagka talagang may budget, 800 per day. Preparation niya, 7 days times 800. So, nakita nyo, namumuhunan siya yung marketing. Dito, talaga dapat mamumuhunan tayo. Okay? So, kaya dito, tinuturuan ko kayo kung paano maging sulit yung advertisement ninyo. So, pwedeng ganyan. Pwedeng kung conservative ka, pwedeng 100 lang, 120. Kung gusto mong medyo pukpukan, maraming nag-inquire, taasan mo ng konti. Minsan, sa akin, 150, 200, 300, 400. Pero kung talagang gusto ko yung talagang maramihan talaga, 800 pesos. Pero, not always the case. Kasi kung mababa naman yung budget mo, kung mura naman yung bato ng advertisement, halimbawa, sabihin niya, ang per inquiry is 10 pesos. Meron yung time, sabihin ng Meta, 20 pesos per advertisement. Mas nagiging effective kung mababa yung singil ni Meta. Magdedepende yon kung maganda yung nilagay mo na video at saka catchy yung video at saka yung caption. Kung maraming nagkiklik sa video mo, mas nagmumura yung budget. So, importante, magaling kang mag-edit ng video, picture, tsaka tong caption na to. Mga yan. Kung maganda, tsaka maraming na nanonood, maraming nagkiklik ng advertisement mo, mas nagiging mura yung single ni Meta. So, pwede dito, for starters, pwedeng 100, pwedeng 120, pwedeng 150. Yan. In 7 days, nakalagay dito 1,000 plus. So, kung conservative ka, pwedeng every SRA is nagbabudget ka ng around 1,000 pesos every SRA. Ang SRA naman, sa isang buwan is minsan 4 na beses, 5 beses. So, sa palagay mo, yung 1,000 mo per SRA, kikita naman. Kasi alam mo naman yung incentive mo, malaki naman yung incentive. Okay? So, kailangan mo lang talagang mamuhunan. Okay po, next. Placement, i-on mo lang yan. Lagi lang naka-on yan. Tapos, wag nyo nang pansinin to. Itong pixel, ito importante. Dito, i-connect mo yung i-connect mo yung card mo. Yan o, i-connect mo dyan. I-change mo lang to. Change. Pag clinic mo yan, ilagay mo yung ako kasi meron nang nakalagay na anong tawag dyan, ATM, debit card, pwede ring yun, ATM, pwede ring GCash, may option din niya GCash, tapos debit or credit card. Okay, sa akin kasi meron nang nakalagay na ATM, so ito na yung ginagamit ko. Pero kung magdadagdag ka ng, halimbawa, bago pa lang yung account mo, maglalagay ka ng ATM, click mo lang tong debit card, tapos press next. Ilagay mo na yung name ng card. Dito, mag-iingat kayo rito. Dahan-dahan lang. Check nyo maigi yung, yung details. Name ng card, tapos card number. Alam nyo na yan. Yung expiration date, tsaka yung nasa likod ng ATM. Then, i-save nyo. Tapos magbe-verify. Magbantayan yung maigi yung verification ng ATM card. Yung iba naman GCash lang ang ginagamit, kaya lang dapat may laman lagi yung GCash. Tapos dito sa ATM, i-link nyo maigi yung card ninyo. Press save. Ngayon, pag na-save mo na, halimbawa ako meron na akong pag na-verify na kasi, ganyan yung tsura. Pag hindi pa na-verify yung card, may nakalagay dito na maliit, verify. Click mo lang verify. Tapos, sundan mo lang yung method niya. Kung hindi mo maintindihan masyado, merong mga video sa YouTube, i-check mo how to verify ATM card in Facebook advertisement. Lalabas yung mga yan para sa tutorial. So, is-close mo lang yan pag meron ka na, tapos publish mo.
Pag pinablish mo to, bago mo i-publish nga pala, check mo ulit yung sa taas. Reviewin mo. Kung okay ka na dyan, okay na ako rito, okay na yan. Okay na yung video na ginamit ko. Tapos, yung headline, catchy, kung catchy ba, okay ba. Tapos, yung message na matatanggap nila, yan yung ginawa natin kanina, yan. Tapos, messenger, naka-on lagi yung special category to employment, and then yung inedit ko, yung audience, no, 24 to 42, puro babae. Tapos nilagay ko kung saan ko ibabato yung bilog. Yan, no, yan. Click mo lang ulit yan para lumabas. Yan. 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 Kung okay na ako dyan, okay na yan. Yung duration niya, kung gaano katagal yung preparation mo para sa SRA, at least 1 week. Tapos, naka-on yan. O nga pala, ito yung budget. Tapos ito, then kung ready na, nalagyan mo na ng ATM card, may budget yung ATM mo, publish mo na. Regarding sa budget, magsabi lang kayo kung kailangan kung prepared na ba o kung hindi pa ready, pwede namang mag-CA, magsabi lang kayo. Okay, publish. Pag na-publish mo yan, ang mangyari, mag-aantay ka ng at least around 24 hours. Meron yung overnight. Kaya pag ako gumagawa ng advertisement, gabi. Halimbawa, 10 o'clock, ginawa ko siya ng gabi. Kinabukasan, andyan na, lalabas na yung approval niya. So, pinapa-approve mo din siya, no? So, kung nag-a-approve siya ng 12 hours, minsan 24 hours, nakita niyo yung i-consume niya na oras, no? So, 1 day, kakainin niya yung 1 day mo. So, dapat talaga, rule of thumb, pagka mag-advertise ka, at least 7 days hanggang 10 days preparation for SRA. Okay? Malinaw na? Okay, yun lang. Magtanong kayo kung meron pang hindi naintindihan. Thank you.